Hello guys, magandang hapon. Hapon na. Ay, alas 5 na. So, ano na, magyaw-yaw-yaw-yaw sa muna ako kasi naalala ko pala. 'Di ba? Ito nag-ano ako ng broccoli. 'Di ba dinala ako ng amo ko, nagbakasyon kami ng Thailand. Tapos, 2 weeks kami doon. Umalis kami dito ng 27 ng May, ay June. Bumalik kami ng 11 ng July. Tapos, ay siyempre first time kung nangyari yung ganong dinala ng amo ng bakasyon. Tapos, papunta doon, sabi ko sa kanya kung may visa ba ako. Ang sabi niya, hindi daw kailangan. Nagtanong kasi siya. Nagtanong siya siyempre doon sa about sa ganun. Nagtanong siya, wala daw kailangan. Tapos, kasi free visa yata papuntang Thailand kapag galing dito din sa Taiwan. Saka di ba galing Pilipinas, free visa din papuntang Thailand. Tapos, meron lang siyang pinapirmahan sa akin. Tapos, pinasa ata niya dun baka sa labor or saan, di ko alam. Sa kanya pinasa yun. Tapos, pagkatapos, meron siyang pinapirmahan sa akin. Para pagbalik ko, ibigay ko yun sa immigration dito sa Taiwan. Oo. Tapos, yun na nga, nasa bakasyon kami ng 2 weeks. Tapos, nung pagbalik na namin dito sa Taiwan, China Airlines ang aming sinakyan. Lumapag kami dito ng mga alas 6 ng gabi. Paglabas namin sa airplane, nagulat ako kasi may lalaking nakatayo at nakahawak-hawak ng karatula na nakasulat yung pangalan ko. Ako naman, sabi ko agad, uy, pangalan ko yan ha. Gumanon ako. Siyempre, natakot ako first time. Baka meron ba akong kaso? Bumalik lang ako galing bakasyon. Tapos gano'n na nangyari. May kaso ba ako? Gano'n. Tapos, pati yung amo kong babae, nagtaka din siya. Sabi niya, anong nangyari? Gumanon siya sa akin. Nagdala ka ba ng karne? Sabi niya, kasi bawal nga karne ipasok dito sa bansang Taiwan. Sabi ko, wala Sabi ko, paano naman ako magdala ng karne? Tapos, sabi nung may hawak ng karatula, Pilipino pala, natawa sa akin. Tumawa lang siya. Sabi niya, sige po, doon na lang. Sabi niya, ganun. Di, Simple, papuntang immigration ako, kinakabahan ako. Bakit kaya ganun? Nagtataka talaga ako. Ano kaya nangyayari? Bakit ganun? Nakapaskil yung pangalan ko. So, habang nakapila ako sa immigration, ang daming pila, ang haba ng pila kasi siyempre maraming dumating. Ang utak ko talaga ay talagang naglalaro kung saan ano ko nangyari sa akin, ganun ganito, bakit kaya ganun. So, sabi ko bahala na, basta. Tapos, siyempre magkahiwalay kami ng amo ko kasi iba yung pilahan ng immigration ng lokal, yung taga dito. Tapos, iba din yung hindi hindi citizen dito, hindi Taiwan citizen. So, magkaiba kami ng pinilahan. So, siya pala, nauna na siya, mahabang pila nga dito sa pinilahan ko sa ano, nag na din siya sa likod. Nasa exit area na din siya nag-abang sa akin. Tapos, nung ako na ang pumunta sa immigration officer, binigay ko yung yung ID ko dito. Tapos, yung passport, tapos yung papel na ibibigay ko nga pagka yung return paper ko ba. Maghintay lang talaga ako kung anong sasabihin ng immigration officer. Wala naman. Hindi nga niya kinuha yung return paper ko, yung pagbalik ko nga na hahanapin nila, hindi nga. Kaya inisip ko na lang siguro,
ganun siguro kapag magtutourist ka sa ibang bansa na dito ka nagtatrabaho, 'di ba? Kasi kung uuwi ka ng Pilipinas, hindi naman gano'n. Wala namang gano'n-gano'ng nangyayari. Kasi tinanong ako ng amo ko, nung nagbakasyon ka ba, nung last year, gano'n ba? Meron din ganyan. Kung wala, sinabi ko lang sa kanya, baka ako kasi pumunta ako ng Thailand, nag-tourist ako, dito ako nagtrabaho, hindi ako Thailand citizen. Kaya baka minimake sure nila na bumalik talaga ako ng Taiwan, sabi ko. Kaya minake sure ng immigration kung bumalik talaga ako ng Taiwan. Kasi yun lang ang nakasaad doon na 11 ang dating ko dito. Sabi ko nga sa kanya. So, yun guys. Pero grabing kaba ko. Kahit sino kakabahan. Siyempre, hindi mo to bansa. Baka nagkakaso na ako. Nagkakaso na ba ako? May kaso na ba ako? Umalis lang ako. Nagkakaso na ako. Yung ganun mga ano eh. Diyos ko. Kaya ganun pala. Ganun. Sinesure talaga lang siguro nila na kung bumalik ako, baka nandoon na ako, nag-run away ako or doon na ako di ba, hindi na ako bumalik. Baka doon ako nagtrabaho, nag-apply ng something, ganun siguro. So, yan lang guys. Talagang grabing kaba ko talaga. Ang dami kong minisis ng mga kaibigan. Sa lahat ng dami kong minisis ng mga kaibigan, hindi ko na message yung broker. Ang sabi lang ay, yung nag-reply siya sa akin, ang sabi lang niya, ay syempre, ganun lang din ang reply niya. Hindi naman niya in-explain na, ganito talaga Julia, ganun talaga Julia, kapag nag-tourist ka, ganun ganito. Ang sagot lang niya sa tanong ko ay syempre, ganun lang. So, yan guys, yan lang ang aking maisi-share sa inyo. Naalala ko lang today yung nangyayari. Pero, nung ano pa kami dumating dito nung Friday. Pero ngayon, ano na, Martes na. So, that's it guys. Thank you for watching. And nakarating din talaga ako ng Thailand. So, bye-bye.